Ito talaga yung pansit na di jud basta-basta. Ang pansit dughit na sikat dito sa mga Kabisayaan. Maayong adlaw dahil sa inyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat dyan? Sana ay okay lang kayo. Dito nga sa amin ay tag-ulan season na. For today's recipe nga, ako ay gagawa ng palagi naming inuulam nung kabataan, ang pansit dughit o adobo na papaya. Sa tagal ko nga sa Manila ay never ako nakakain ng ganitong menu except sa mga sinabawan na hinahalo ang papaya at atsara. Pagkatapos ko naman manguha ng fresh na papaya ay dito naman ako sa kamote nangunguha para panghalo sa aming bigas. In Bisaya ang tawag ay saksak sinagol. Dati nga ay palagi sinasabihan ni tatay si nanay na pag nagsaing si nanay sing saguli ng bugas o kamote para makatipid para pod mas lami. O, diba? At in Tagalog naman para sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, palagi sinasabihan yung nanay ko ni tatay na palaging haluan ng kamote yung aming sinaing na bigas para makatipid at para mas masarap kasi matamis. Dito naman sa sapa na to ay dito ako first na talaga naman nadikitan ng alimatok o linta in Bisaya. Grabe, sobrang takot talaga ako. Marami kasi linta dito sa baba na part. Pero sa mga flowing kayo na water, wala masyado kasi kuha na siya, di kayo siya kalangoy. Ayan, may dumating naman na biyaya. Libreng isda galing sa amin tito kasi nangingisda siya kada gabi. Ayan, asawa ni Ate Christy. At every time nga na magluluto ako ay bago ko umpisahan ng lahat, gusto ko muna mag-uusok-usok talaga tong kusina. Ayan. Hala, grabe naman maka-flex yan ng atsyal. Ang sarap talaga tingnan kapag merong mga tanim-tanim at lalo na kapag namumunga na. Atsyal in English ay itong green bell pepper na namumunga na. Ang sarap talaga kasi tingnan. Ayan, relate ba kayo sa mga ganito? Pag nagsushoot kayo ng video, gusto niyo usog pa doon, ipakita mo yung ganito, ipakita mo yung ganyan. Kita ba ako? Okay ba ako? Char! Itong recipe nga na niluto ko sa video na ito ay umabot ako sa kalahating araw sa paggawa, sa pag-shoot. Syempre kasi bawat talaga galaw mo ay binivideohan. Tapos minsan paulit-ulit pa kayo ng shoot, ng take, kasi minsan hindi niya napipindot, minsan nanguhuli siya, minsan hindi maganda yung kuha, kaya medyo natatagalan din paminsan-minsan. Kaya lahat talaga ng bagay ay pinaghihirapan at hindi madali ang lahat. Di bale ng paulit-ulit, basta ang importante ay maganda yung resulta. Pasensya na maingay yung baboy. Pagkatapos naman mag-shoot, magluto, ay syempre ini-edit ko naman yung video. Ang daming nagtatanong din dito kung ano ba yung ginagamit ko na camera sa aking pag-video, sa aking mga vlog, at ano ba yung editor na aking ginagamit. Ayan. Ako lang po ang nag-edit ng aking video, tapos ang taga-video po sa akin ay kung sino lang ang pwede dito sa bahay, pwede si nanay, kung si tatay, pwede din. Kung sino lang talaga available, kasi tinuturuan ko naman sila kung paano i-position yung camera, ganyan. Kaya talaga medyo natatagalan ako sa pag-shoot ng aking vlog. Ayan. Kaya I hope you enjoyed watching this video talaga kasi lahat talaga to ay bunga ng paghihirap namin. Ang ginagamit ko naman na device or camera sa aking pag-vlog ay iPhone. Ayan, kahit anong iPhone, ayan, maganda yan pang vlog. Tapos yung mataas ang storage para hindi kayo palaging nagdi-delete ng video. Kaya sa akin, mabilis lang talaga mapuno. Ayan, kaya i-level up nyo na kapag bibili kayo or kapag may kukunin kayo na iPhone. Ayan, i-level up nyo na yung storage kapag may kukunin kayo kasi malakas talaga siya kumain ng space. Tapos madalas naman na tinatanong sa akin kay kung ano ba yung editor na aking ginagamit sa aking mga vlog dahil maganda daw ang mga video. Ay maraming pong salamat sa inyong mga compliments. Ayan, gumagamit ako ng 2 applications para sa pag-i-edit ng aking mga vlog. Kapag nag-upload naman ako sa YouTube, ang ginagamit ko ay KineMaster. At pag sa Facebook naman ay gumagamit ako ng InShoot. Ayan, nasagot ko na ang inyong mga katanungan. Kaya ayan, babalik na ako dito sa aking pagluluto. Hindi ko na na-explain kung anong meron dito. Kapag nagluluto kami ng pansit dughit dito sa aming probinsya, ay hinahaluan namin ito ng sardinas. Ayan, para mas lalong mas masarap at mas malasa. Pero yung iba hindi na nilalagyan ng sardinas. Ayan, depende sa inyo kung ano yung available. At napakadali lang talaga nito lutuin. Para ka lang talaga nag-aadobo ng manok. Ayan, mas marami ingredients, mas mabango at mas masarap. Noong una nga nakatikim ako nito nung bata pa kami, ay talaga hindi ko inakala na pwede pala gawing pansit itong papaya. Ayan, pero masarap pala, mas masarap pala siya kaysa sa totoong pansit. At mas masarap ang pansit na gulay kapag may kahalo na isda. Noong bata pa nga ako ay palagi ako inuutusan ni nanay na magluto, magprito ng mga ganito, ganyan. Ay nako, grabe sobrang takot ako kay pumasok yung apoy sa kawali. Grabe, sobra buhos ko ng tubig. Pero ngayon ay talaga naman relax ka lang pala
pala dapat kasi it's normal lang pala. Yun ako. At hindi ko nakanuwento kay nanay kasi 'di ba pag bata ka takot na takot ka magsabi ng mga mali mo kasi baka papagalitan ka lalo. Depende pag nakita ka, doon ka lang talaga aamin. Ayan, hindi ko nakanuwento sa kanya kasi talaga naman lagapak. Ayan, first time ko gumawa ng atsara kasi palagi namin ginagawa dito sa Kabisayaan ay ang pansit dughit. Ngayon lang talaga ako makakagawa ng atsara at sobrang dali lang pala nito gawin at sobrang sarap pala talaga pag sarili mong gawa. Ayan, ang una ko muna nilagay dito ay ang 2 cups of vinegar. Sinunod ko naman yung brown sugar at konting asin. Tapos tikman nyo and then kapag okay na sa inyo ang panlasa. Pag kumulo na, una kong nilagay ang carrots. Sumunod naman ang bawang, sibuyas, green at red bell pepper at yung shredded na luya. Ayan, napakadali lang talaga nito lutuin. Tapos na agad in just 10 minutes. Pagkatapos lumamig ay agad natin itatransfer sa ating mga lagayan dahil isi-share natin ito sa ating mga kapitbahay na palaging nagbibigay sa atin ng libre na papaya. Ayan, excited na ako. At ayan, bago tayo mamahagi natin libre na atsara, ito na nga pala yung sinaing ko na kanin na may kamote. Ayan, at itong pansit dughit na may kapajas. Kapajas in Tagalog ay papaya. Kapajas kasi ang tawag dito sa aming mga Kabisayaan. At ayan, ready na ang lamisa. Kain po tayong lahat, mga unta ni Juntanan. Another lami kaayo na video na naman sa araw na to. Sana kahit hindi kayo mga taga Visayas, ay sana matikman nyo yung ganito na recipe dahil sobrang sarap talaga. Especially sa may mga puno dyan ng papaya. Nako, try nyo na yung ganitong recipe. Lami kaayo! Ayan, wala ngayong ibang mga bata sa video na ito dahil sila ay lumaagers. At pagkatapos namin kumain, pasensya na maingay ang baboy. Ayan, pagkatapos nga namin kumain ay excited na ako na i-deliver itong libre na atsara sa aming kapitbahay na palagi akong binibigyan ng libreng papaya. Ayaw talaga tanggapin yung bayad ko kaya ito na lang tatanggapin niya. Namumulaklak pa lang kasi ang mga tinanim ko na papaya dito sa paligid. Ayan, si Kabang umuwi na din siya. At ako na may pupuntan sa bahay nila Nanay Bita para i-deliver itong libreng atsara. Ayan, tulog yata si Nanay Bita kaya kay ate ko na lang binigay. Ayan, sharing is caring. Marami pong salamat sa lahat ng mga nanonood. This is Miss Angel World. Amping mo kanunay. Ingat po kayo palagi.